Lusot na sa komite ng Kamara ang panukalang ibaba sa 9 ang edad ng mga pwedeng papanagutin sa batas. Di rin ginamang bukas ang panukala sa Senado kaugnay sa pagpapababa ng edad ng criminal liability. Pero ngayon pa lang, ilang mambabatas at grupo na ang tutol sa mga panukalang ito. Nakatutok si Victoria Tulad. Maraming beses nang nagiging laman ng mga balita ang mga kabataan na kung hindi nasasangkot sa basag ulo, sangkot sa krimen pati transaksyon sa droga. Ang pagsawata sa mga ganyang gawain ang target ng substitute bill na gawing 9 edad ng criminal responsibility mula sa 15. Aprobado na ito sa House Committee on Justice at sakaling maisabatas, pwede nang kasuhan at litisin ang mga batang gagawa ng krimen na edad 9 hanggang 17, habang exempted sa criminal liability ang 8 anyos pababa na isa sa ilalim sa intervention program. Sabi ni Representative Doyle Atchon, chairman ng komite, importante ang panukala dahil base sa datos ng PNP, nagagamit ng mga sindikato ang mga menor de edad. Hindi naman daw ikukulong ang mga bata kundi isa sa ilalim sa mandatory confinement. Hindi rin sila tatawaging kriminal kundi children in conflict with the law. There's only mandatory confinement if the age of the child who committed the offense would be 9 years old and below 15 years old, and of course committed serious offenses which are exclusive, such as murder, parricide, infanticide, serious illegal detention, kidnapping, and violation of the dangerous drugs. This is more of rehabilitation and reformation and confinement at the Bahay Pag-asa. Kung mapatunayang guilty, dadalhin ang bata sa agricultural camps na pamamahalaan ng Bureau of Corrections at TESDA. Palalayain siya pagtungtong ng 25 anyos kahit hindi pa tapos ang kanyang sentensya para magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. Kailangan namang sumailalim sa intervention program ang mga magulang. Kung hindi sila papayag, ay ikukulong sila. Ang mga gagamit ng menor de edad sa paggawa ng krimen, parurusahan ng 12 taon hanggang 40 taong pagkakakulong depende sa ipinagawang krimen. Bilang suporta sa isinusulong na panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte, dumalo si Speaker Gloria Arroyo sa pagdinig pero hindi ito nagbigay ng pahayag. Bukas naman sisimulan na ng Senado ang pagdinig sa panukala ni Senate President Tito Soto na ibaba naman sa edad na 12 anyos at 1 araw ang criminal liability ng menor de edad. Pero bukas sa mga senador na maibaba pa ang edad na ito. Worst comes to worst, baka pumayag ako sa 11. The important thing is that we all agree that it should be lowered. I was asked by the President the other day, personally, he was very almost at the point of tears. Sabi ko, there is a present law that has been proposed by Senator Soto. Of course, that would have to be debated. Pero tutol dito ang ilang senador. Sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan na nag-akda na itaas sa 15 anyos ang criminal liability. Itoon daw ng pamahalaan ang pansin sa 98% na krimeng ginagawa ng mga sindikato at hindi sa 2% na ginagawa ng mga menor de edad. Kinonde na rin ng Commission on Human Rights at Child Rights Network ang panukala. Very traumatic yung experience na yun. Nagiging detention facility ito at kulang ng pasilidad para ma-rehabilitate. Ang nangyayari, lalo sila talaga nagiging hardened kasi sinasama sila sa mas matatandang mga bata. Ayon naman sa Malacanang, gusto lang daw protektahan ng Pangulo ang mga bata laban sa mga sindikato. Considering the technology, yung 9 parang equivalent na to 12, 15 years old eh. May discernment na eh. Ang mga parents dapat may liability rin pag pinapabayaan nila yung anak nila o they allow them to be used in criminal activities. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.